kami takot. Ayaw namin ng gera. Kung sa kanya, hindi ba kagera pagkos nandyan yung Navy, di gawain mo. Gawin mo na! Galit na You galit. have the ironclad guarantee of the Navy that they will, US Navy, that they will all die for the Philippines. Are we saying that the recent maritime cooperative cooperation exercise is just a show of force, and even if Japan, Australia, Philippines, and the United States will collaborate to repair this Sierra Madre, still it's an exercise in futility? Yan ang mga tanong niya, nakakabuisit. Hindi ko... Would you take that risk? Go ahead. Bring in Japan and the rest of the ASEAN countries. And let us. Hindi ko alam bakit kailangan pa itanong sa kanya yan. Media! Pwede niyong itanong yung mga past policy niya, which is sinagot niya na. Yung dapat gawin ngayon, itanong niyo sa presidente, hindi sa kanya. Bakit niyo kailangan itanong pa yan sa kanya? Alam ko na, hanapan niyo ng mali. See what happened. Are you saying there will be a bloodshed? The what? There will be a bloodshed. Kailangan pa ulit-ulit? Kakasagot nga lang niya eh. Are you saying there will be a bloodshed? Brain left the earth. Sino bang media yan? Sabi ba naman, do you mean magkakaroon ng bloodshed? Kakasabi lang niya magkakagulo nga eh. War. Wala akong sinabi. Sinabi ko lang subukan nila. Oh. And see what happened. The way you listened to President Xi during your meeting, he said you can't do this because there will be this possible war. One word lang. Nandyan kami lahat. What was it? Do not do it because there will be trouble. It was heard by all. Sobar ka ba ito? Wala ko kanto. So it was a stern warning from China. Well, that was the reply. Which warning, well, ikaw na bala. You interpret. If you were to advise the Philippine government in this era of Philippine government's position on the West Philippine Sea, and if you are asked to Ano ba? a one-cent opinion, what will you tell the Philippine government, or what will you tell the Filipino people given these conditions, sir? My advice would be totally irrelevant. Sabi sa kanya kasi, kung ikaw ang hihinga ng opinion, anong masasabi mo sa gobyerno? Sa administrasyon? O, barado ka ngayon. Sabi niya, my advice, it doesn't matter. Ang magtanong doon sa Amerikano, sila kasi ang gumagawa. Hindi naman ako, bakit ako mag-advise? Mayor, pwede mo balik lang ko. I just want to make it clear. So you said that where is, as is, where is, there was an agreement, and was it written or verbal only? And Verbal. Verbal. Walang written sa amin pa na. During my relations with China during my term, walang written except yung mga trade which were signed by the undersecretaries of the particular department concerned. Nasa tabi lang ako, kaming mga... it's not binding. It's not binding. No, it is binding. It's not, just because it was not signed, other agreements
Yan kasi yung pinaliwanag sa akin ng airpat ko. Alam niyo ho ba na there is tinatawag na agreement, verbal, and written? Sabi nga niya sa akin, mag-iingat ka ha, wag kang Noon pa to, matagal pa ito, wala pa ako sa politika. Nasa sa Mocha Girls pa lang ito. Sabi niya, hindi porket walang kontrata, ay hindi na kayo nag-agree sa isa't isa. There is such thing as verbal agreement. Nagtaka nga ako, di ba dapat may kontrata? Hindi. Merong verbal agreement at merong yung written agreement. Hindi siguro alam. Walang tatay siguro. Baka hindi tinuruan ng tatay niya ito. Di ba? Other trade agreements signed are binding sa atin. Hindi naman kailangan ang presidente ang pupunta doon. Okay. Thank you, Chairman Lina. Sir, You cannot put to task the president to sign all agreements with all other countries Oh. because that would take. Kaya may dala kang mga diplomatic trade undersecretary, trade secretary. okay. Sir Al, Ay, salamat. Tapos na yung media na nauna na nagtanong. Ito naman yung pangalawa. Just asking you to exactly, meron ka mang recorder, quote me exactly para walang misconceptions, misunderstanding. thank you, Mayor. Pero ang tibay ni Alvarez, ha? Nakataganyan lang talaga siya all throughout, oh. Kung ako siguro yan, gaganong-ganon na ako, ba tutulog na ako dyan sa yung medyang paulit-ulit. Ganun na talaga ako, eh. Okay, may gabi ni Mayor, Gino sa Sodagunan. Gihimong issue ni Bongbong Marcos just because of Ali Roque. Ipalayo mo yung mukha nga mo kasi maliit ang kwarto. Bunganga mo daw! Gihimong issue ni PBBM ang statement ni Harry Roque, and then your advisor, Attorney Salvador Panilo, sinabi niya, tinawagan ko ang facility na kausap kami, walang gentleman agreement. Bakit sinabi ni Harry Roque na mayroong gentleman agreement at yan ang ginagawang issue ni PBBM, Mayor? Ano mo, si Harry Roque wala pa doon. Yung palang tawa ni PRRD, nasagot na eh. Sabi nga, si Roque. Si Roque. Si Roque. Tapos sabay, wala pa si Roque nun. Inaaway niyo si Roque, kayo talaga? Harry Roque joined my administration almost halfway na. Ang Roque kasi, papel ka ng papel minsan eh. Yan tuloy, nasunog ka ngayon. si Panelo ang nandun. Wala si Harry Roque. Wala ka! Wala ka pala eh. Ikaw naman kasi, Roque, minsan yung bibig mo medyo, alam mo yan, ito walang biro ito. Yan ang mahirap talaga pag ang isang tao naging vlogger. Ang mga politikong nagiging vlogger nahuhulog sa banga. Walang biro. Kasi minsan, this is true ha. Let me ipapaliwanag ko sa inyo ha, mga kababayan. Ito ang sakit ng mga vlogger. Na minsan,
kung wala ng topic, nagla-live pa rin, ang tendency is mag-imbento na lang ng istorya. Yan ang lagi niyong tatandaan. Kasi nga, they need content. Kaya sinasabi ko sa inyong paulit-ulit ito eh. Pag walang topic, huwag na tayong mag-live. Ano mang gagawin natin? Mag-imbento tayo? Sabi ni puting ahas. Sabi ni pulang panty. Sabi ni itim na itlog. Ganon? Kasi nga, kailangan mo ng content. And that content, ito ang temptation dito. Makinig kayo. Listen to everyone. Listen to what I'm going to say. Sa pool dito, ang mga punyetang vloggers. Kasi minsan, ang tendency, walang topic, mag-iimbento ka ngayon ng sarili mong content. At ikukumpara mo yon doon sa nag-hit mong content. At pag bumaba, isi-sensationalize mo yung susunod na content. Anong ibig sabihin nito? Wala kang pinagkaiba sa mainstream media. Na ginagawang sensationalize ang lahat ng bagay so that meron silang TV ratings. Kung ang media atat sa TV ratings, kayong mga vlogger atat sa content. Content kayo ng content, nagkukontentutan na kayo. Yun ang totoo. Kaya tuloy paulit-ulit na lang sinasabi ninyo. Video, video, video. Kung hindi video, droga, droga, pulburon, pulburon. Araw-araw na lang pulburon, pulburon. So ito ngayon si Roque, ay, kailangan may bago tayong sasabihin. Gentleman's agreement. Ayan na nangyayari, napapahamak dahil silang for the content. He was not there because he was not part of the government delegation. So, wala ho akong maisagot dyan about Harry Roque. Ask him again. Ask him again. Okay. Kung may agreement man kami ni President Xi Jinping, walang secret agreement yan. We agree. Then after that, yung agreement namin, isasabi namin sa mga tao, foreign affairs particularly, to verbalize everything that is being said in whisper. Kung meron man ang agreement. Bakit sinabi ni Harry Roque, wala Ayaw mo pa talagang tumigil, ha? Sinabi na ngang walang alam si Roque, wala pa sa dyan, ayaw mo pang tumigil. O eto, sagot sa'yo. pa siya doon noong panahon na yun? Sinabi niya na kinakakalito at ginawang isyu ni PBBM ngayon. Bago siya lumipad ng Amerika, ginawa niyang isyu na meron lang kayong... Do you know Harry Roque? Do you know Harry Roque? Yan ang tanong ko sa mga paulit-ulit na nagtasabing may gentleman's agreement na sinabi si Roque. Ang sagot dyan, do you know Roque? Nabudol na nga kayo, na-scam pa kayo ngayon. Ang tatangan nyo. Do you know him? Do you have an idea of what his personality is? Do you have an idea on his personality? Na-scam kayo, no?
Pero kayong idea? Mr. PRRD naman, Pangulong Duterte naman, masyado mo naman nilaglag si Roque. May idea ba kayo kung anong personality ni Roque? Banat Bay, bakit ganyan ka? Anong masasabi mo sa revelation ni Maharlika tungkol sa PDEA? Isa lang ang sasagot ko sa inyo. Do you know Maharlika? Ikaw tayo. Salamat, Al. Si Richie isa, and then Randy after. May gabi, Mayor. Mayor, isulti mo kanina that when you go to China, after nagisultihan ka ni Xi Jinping that Sabi nito, isa, wag mong awayin ng kakampi. Sino kakampi? Si Duterte lang ang kakampi ko. Sino kakampi sinasabi mo dyan? Ano ka? MDS ka ba? Ang mga tao dito, DDS, Duterte supporter. Ha? Die hard Duterte supporter. MDS ka? Iba yung MDS eh. Maharlika die hard supporter. Magkaiba yun. Gusto mo doon ka na lang, walang problema. Hindi tanga mga tao dito. hindi pwede maistoryahan ang imong pangayo sa iya about the conflict of the West Philippine Sea. After anak, wala na ba Wala. of talks nga naitabo? Tapos na lahat eh. During our first meeting, nandito yung cabinet ko. Nandito yung mga military sa Lorenzana. What would be the point in bringing up the matter again with him? Kung sinabi sa iyo, please do not do that. There will be trouble. Anong ibig sabihin niya? Trouble na yan sa kanya kasi may nuclear bomb sila. Po, alam mo, ito yung sinasabi ni Pangulong Duterte dito eh. Ano ba ang punto nitong China-China issue na to? Eh, hindi na nga siya presidente. Bakit hindi nyo ano yun yung presidente? Siya ang tanongin nyo tungkol sa issue ng... Ito na nga, sinagot niya na, there is no agreement. Status quo. Ibig sabihin, tuloy lang kung ano yung napag-usapan noon. As is where is. Anong katangahan naman yung mga tanong na paulit-ulit na kung ano pa dapat sabihin niya? Oh, Kaya that's a big deal for all of us. Matutunaw itong Pilipinas at After, before you get out from the office, Mayor, wala na ba any attempts to buhi una siya na iskutanan? Kanang after atong China and then for how many years nga naka sa pwesto bago ka muhawa, wala na ba kay attempt na buhi unto siya na istorya? well, the day I went out of Malacanang, totally cut off na ako sa governmental functions. Nobody would believe me. Magsalot lang yung police, pati military, pagka sabi ni Maria Casca, sabi niya, siya yung nagsalita kanina, wag awayin. PRRD is the best president of the Philippines. He is smart president of the Philippines. I am a diehard PRRD. BP Sara, Mayor Baste, Duterte, Pulong Duterte. Ito lang tanong ko sa'yo. If you are a diehard PRRD supporter or Duterte supporter, hindi mo matitake ang isang vlogger na nagsabing mangkanor siya. At kahit binawi niya pa yon. Binawi lang niya yon because may galit siya doon sa nakaupo ngayon. Linawin natin to mga kababayan natin. Linawin natin to.
ang tunay na Duterte supporter, magkaikot-ikot na mundo na to, hindi namin tatawaging mangkanor si Pangulong Duterte at hindi namin babastusin si Pangulong Duterte. Umikot-ikot na itong mundo na to. Yun ang tunay na DDS. Sa madaling salita, hindi kami maniniwala sa vlogger na bumastos kay Duterte. Kahit pa bumaligtad yan. Tandaan ninyo, ang mga tao may dahilan kung bakit bumabaligtad. Tapos ngayon nga hindi naman niya sinasabing Duterte supporter siya. Tapos gusto ninyo paniwalaan namin? Kayo na lang. Huwag nyo kaming idamay na mga tunay na Duterte supporter na hindi umalis sa tabi ni Pangulong Duterte. May posisyon ka. Pag wala ka na sa posisyon, sabihin ng military, pag sabihin mo na, sabihin ko, Salamat, Richie. Randy Canieto. Mayor, my concern is for the 120 million Filipinos na 21 million Filipinos na sinasabi mo baka mag-vanish tayo, magpulpos tayo. And thinking na ikaw, kilala namin, parang walang kinatatakutan. Now, being afraid for the sake of the Filipino, and hindi mo na pinatulan yung sinabi ni si Jim Bill, there will be trouble. It seems like you're sending that message right now to PBBM na ito yung sinabi ni si Jim Bill, there will be trouble. What if our present president will not listen to this at makumbinsi siya ng Amerika na kasi nandun siya ngayon, paano pagbalik niya, sinabi niya, makikipaggera tayo. What can we do? good. Let him try it. Magtago ka na. Di ba? Tama nga naman Tapang-tabangan tayo. Okay, sige. Good. Laban kung gusto nyo. Alam mo, napakaganda na sinabi ni Pangulong Duterte. Tapos na yung time niya Basta kami, ayaw namin. Time ko, ayaw namin. Ngayon, kung gusto nila dahil nagtapang-tapangan ngayon, dahil kay Biden, go. Sige, go. Bahala kayo. Randel Bunagan, ang tanong, kanino ka? Dinamay. Nasa Amerika kasi yan Hindi makakapagsalita yan Baka may kumatok niya sa US Marshal. Ano sinasabi mo dun? Kay Banat Bay. That is very good. But ang gusto kong tanungin, bakit walang gray ships ng American Navy? Kaya malapit lang naman, nagpa-distansya. Na-chance ba yun? Pwedeng gawin tayong proxy war na kagaya ng nangyari sa Ukraine. Alam mo, that's a very good question Bakit walang gray ship ang Amerika kung talagang sinasabi nilang tutulong sila? Bakit walang nakahandang gray ship? Naku. Antayin muna nila mabomba tayo. Hindi, kasi gano'n naman talaga mangyayari. Antayin muna na bombahin tayo, tapos tsaka tayo magmakaawa. Tapos yung Amerika, tsaka nila ngayon pag-uusapan sa Congress nila. Tutulong ba tayo dito? Bibigyan ba natin ng financial aid? Pagkatasan natin sumabog-sabog, pagkatasan natin mawarak-warak, tsaka ho sila tutulong.